Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Rapid Fire! So, meron tayo rito announcement lamang mula sa ating kaibigan, isang veteranong musician at songwriter, kilalang songwriter, makabayang mga awit at songwriter na si Paul Galang. Sa darating na November 17, 2021 ay idaraos ang Rotary Club of Malabon Highlands, Haranahin ang Mundo. Awit yun Haranahin ang Mundo. Yun ang milikha nun, si Paul Galang din po, mga kaibigan. Every Child is My Child, Online Solidarity Charity Concert. Layunin po nitong concert na ito na matulungan ang 33 taong programang pang-edukasyon at 5 days a week community-based feeding na laan sa 150 benepisyaryo na mga manggagawa at maralitang mga pamilya na tinutulungan ng Abakadang Kayumanggi Community Development Foundation, na ang founder po niyan ay si Paul Galang. Matagal na po itong foundation na ito na nagpapaaral ng mga maralitang bata at nagpapakain sila. Marami silang mga programang ganyan. At magkakaroon nga po sa November 17 ng Online Solidarity Charity Concert na para po dito sa ang benepisyaryo ay para sa mga bata na 150 yan, mga manggagawa, pati na yung mga pamilya na tinutulungan ng Abakadang Kayumanggi Community Development Foundation. At sa Australia po, ito meron ding announcement na magsasagawa ng magkasabay na event para suportahan si Vice President Leni sa Australia ng mga kababayan nating Pilipino, ng Filipino community doon sa Western Sydney, New South Wales, sa Blacktown, Showground at sa Canberra, Australian Capital Territory, sa National Carillon. Sa Sabado po ito, alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon, Australian Eastern Time Daylight Saving Time. Kasi nababago oras nila pag may Daylight Saving Time. Nagkaroon tayo nung araw dito niyan magkakaroon ng maikling programa at fellowship. Ito po ay inorganisa ng Team Leni Robredo sa Australia at suportado ng Isang Bayan Australia at iba't ibang grupo at mga individual, mga kaibigan. So, maraming activities pa Sa London, malaking event din po para magpakita ng suporta kay Vice President Leni Robredo, Leni Good Governance sa November 28. Yan po ay pinaaabot ni Nelly Serran Fami, mga kaibigan. At meron pa ba? Meron pa Asan yung ibang mga poster? Sa Japan,
Kailan yun sa Japan? Yung sa Tokyo? Pwede ninyong hanapin si Roy Asiñero. Roy Asiñero. Sa Sabado rin po ito, November 13, alauna naman ng hapon. Diyan po magtitipon-tipon sa harap ng Philippine Embassy. Sa Roppongi po yan, mga kaibigan, yung ating Philippine Embassy. Yung mga gustong dumalo dyan, isa ho ang Filipino Pink Ninja, Porleni. Ang lalahok po dyan sa pangunguna rin ni Roy Asiñero at ng iba pang mga organization na nagsusulong para sa pagtakbo ni Vice President Leni Robredo na Pangulo ng Pilipinas. Meron pang mga iba, hindi lang natin makita rito eh. Bueno, pagpatuloy natin itong kay Lee Kuan Yew na hindi po natapos kagabi, mga kaibigan. Yung kanyang observation sa isang aklat na pinamagatang From Third World to First, na isinulat po ni biography ito ni Lee Kuan Yew, yung pumanaw na leader ng Singapore, na nagpaunlad ng Singapore, mga kaibigan, na pumanaw noong 2015. Pero ang kanyang pamana o legacy ay ramdam yan, hindi na mabubura yan sa Singapore, na kanyang na-transform mula sa pagiging third world country at naging first. Sa loob ng 30 taon niyang pamumuno bilang Prime Minister, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, si Lee Kuan Yew isa rin diktador yan. Kaya lang yung kanyang pagiging diktador hindi kamukha ng nangyari sa Pilipinas at sa ibang bansa na pinamunuan ng mga diktador. Dito sa atin, pangalawa na diktador dito, di ba? Pangalawa na ngayon. Nag-umpisa kay Marcos. Ngayon ang si Lee Kuan Yew, yung pagiging diktador niya ay ginamit niya sa ikabubuti ng bansa niya. Napaunlad niya ang bansa nang wala siyang, hindi siya nasangkot sa mga pagnanakaw katulad ng ginagawa dito at sa ibang bansa. Habang nagugutom, hindi niya ginutom ang mamamayan niya. Ginawa niya ang pagiging diktador para buhayin ang kanyang sariling mamamayan. Kaya nga sinasabi natin, doon sa mga bansa na yan, na umunlad, sila may sarili silang mga mayayamang negosyante, di ba? Na hindi kailangang umasa sa ibang bansa. Di ba? Sa investment ng ibang bansa, kung may investment man, napoproteksyon na nila ang interest nila. Hindi katulad dito, pinamimigay tayo ang interest ng Pilipinas sa mga inchik ngayon. Sabi nga sa inyo, ang kalaban natin, dito maipapakita natin sa 2022 election kung paano dapat manindigan ng mga Pilipino. Hindi lang sa gera pinatutunayan ang kabayanihan. Ito'y nangyari na sa Palawan. Nakakainggit ang mga mamamayan sa Palawan sapagkat nakita nila na kapag hinati sila sa tatlo, mapapasok na sila ng China. Di ba? Nasa karagatan niyang Palawan di ba? Nasa coastline yan mga kaibigan, kaya hindi sila pumayag. Sana yan din ang gawin ng sambayan ng Pilipino, nakararaming sambayan ng Pilipino, na karamihan ay tahimik lang, mga kaibigan. Madali yan yung nagbabayad sila. Kay Vice President, wala naman binabayaran yan di ba? Kusan loob. Mga kaibigan, hindi katulad nila, kailangan magbayad para magpakita ng show of force, di ba?
Ipakita may suporta sila. Bayad yun. Kaya lang nila ginagawa yun. At nakikita ninyo ang kanilang mga ikinikilos, gumagamit sila ng mga jet. Magkano isang oras niyan? Alam ko, $6,500 ang bayad sa gasolina pa lang yan, mga kaibigan. Para umandar yan jet na yan. Sipin ninyo, sa dami na naghihirap, pagkatapos kakain sila sa isang lugar na ang pagkain almusal pa lamang 1,800 pesos bawat isang ulo. Sa dami ng hindi kumakain ngayon. Ngayon, ang sabi ni itong si Lee Kuan Yew, nabuhay siya sa panahon ng kolonyalismo. Dati kasi sakop din niyang Singapore colony rin yan inabot niya yung World War II, yung pagpaslang kay John F. Kennedy at kay Ninoy Aquino. At lahat ng malalaking sandali tungkol sa politika sa ika-20 siglo, kasama na ang rehimeng Marcos at ang revolusyon na nagpatalsik kay Marcos sa pwesto. Inabot lahat yan ni Lee Kuan Yew. Pero sa kanyang libro, tinalakay niya yung pakikipag-usap niya kay President Ronald Reagan na ito'y malapit kay Marcos ito. Malapit dito si Marcos kay Reagan. Kaibigan niya yan ang sabi niya, as gently as I could, sa mahinahon, i-describe niya kay Reagan o inilarawan niya kay Reagan kung paanong itong si Marcos ay nagbago mula sa pagiging batang anti-communist crusader of the 1960s hanggang to become a self-indulgent aging ruler who allowed his wife and cronies to clean out the country through ingenious monopolies and put the government heavily in debt. Sipin mo yan. Yan daw ang sinabi niya kay Ronald Reagan, yung presidente noon ng Amerika. The credit ratings of the Philippines and his government had plummeted. Sa chapter 17, nakasulat po dito, Indonesia from foe to friend. Lee Kuan Yew recounts, ginunita inalala ni Lee Kuan Yew kung paano siya ay minsan natanong ni US Vice President Walter Mondale, "You knew Marcos?" Yan daw ang sabi sa kanya. Tanong sa kanya, was he a hero or a crook? Kilala mo niya si Marcos Siya ba ay bayani? O ito'y tarantado ito? How does Suharto compare to Marcos? Paano mo ikukumpara si Suharto kay Marcos? Is Suharto a patriot or a crook? This was during the fall of Indonesian President Suharto in the 90s, whose controversial last years in office can be compared to Marcos. Maitutulad daw yan yung mga huling taon ni Suharto sa kapangyarihan kay Marcos. In response, bilang tugon ni Lee Kuan Yew, ang sabi niya, Marcos might have started off as a hero. Si Marcos niya maring nagsimulang bayani. Pero nagtapos na walang hiya
ended up as a crook. Unlike Marcos of the Philippines, hindi tulad ni Marcos ng Pilipinas, si Suharto Anya did not spirit his wealth outside this country. Mas mabuti pa, lumalabas si Suharto sapagkat kumpara daw kay Marcos, si Suharto hindi niya ipinuslit palabas ng bansa yung kanyang kayamanan, palabas ng kanyang bansa, in readiness for a quick exit, para paghandaan yung kanyang pag-alis sa pwesto, O tungkol naman sa Philippine development or lack thereof, kung may development ba o wala, After the People Power Revolution, Lee Kuan Yew had high hopes for his successor. Umasa si Lee Kuan Yew na pagkatapos ng People Power Revolution na si kay Ginang Corazon Aquino. But as time passed, the countless coup, pero sa paglipas anya ay nagkaroon ng hindi mabilang na pagtatangkang kudeta, na nagpalubha sa Pilipinas, at nagkaroon ito ng reputasyon sa mga mamumuhunan, masamang reputasyon sa mga mamumuhunang dayuhan. This was a pity, sabi niya, nakapanghihinayang, because they had so many able people. Dahil napakarami nilang mga mahuhusay, mga may kakayahang tao, educated in the Philippines and the United States, mga nagsipag-aral sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Their workers were English speaking. Nagsasalita ng English ang mga manggagawa, at least in Manila. There was no reason, walaan yan dahilan, why the Philippines should not have been one of the more successful of the ASEAN countries. Walaan yan dahilan kung bakit hindi mapabilang bilang isa sa mga matagumpay na bansa sa ASEAN ang Pilipinas. Yan ang sabi ni Lee Kuan Yew. Ito ho, ang kanyang observation. Something was missing. Merong kulang a gel to hold society together. Yung magpapakapit sa ating lahat para ang lipunang ito'y magkaisa. Yan ang sinasabi ni Lee Kuan Yew. Nagkaisa tayo nagkaisa ang mamamayan nun sa EDSA, di ba? Bakit? Sumobre, pinatay si Ninoy, sa kabila ng pinagdaan ng hirap ng mga tao, nagawa pa nila yon kay Ninoy Aquino. Wala namang krimen si Ninoy, kundi puro paratang lang sa kanya yun Mga kaibigan, dahil siya ay very vocal, di ba? Ginawang krimen yung pagsasalita ng tao, mga kaibigan. Pagkatapos nagpatawag ng halalan, dadayain pala nung alam na matatalo. Parang ngayon yan. Gusto nilang ulitin yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kaya biglang sumabog ang galit ng tao. At hindi na inalintana ng tao kung ano ang naghihintay na panganib sa buhay nila sa pagpunta nila sa EDSA. Yun ang humawak sa mga tao para magsama-sama. Pero sa takbo ng panahon, nasira yun Pumasok itong mga mapag-imbot na gustong umagaw ng kapangyarihan. Ginulo ang gobyerno. Mga kaibigan, maganda na sana ang takbo. Hindi kasalanan ni Cory. Kasalanan nitong mga mapag-imbot na gustong agawin ang kapangyarihan. Sinira nila ang ating ekonomiya. Diba? Sina Gringo Honasan. Asan ba si Gringo ngayon? Di ba kasama rito?
tatakbo na naman senador. Oh, sila yun sila Enrile. Si Marcos din ang nasa likod. 1987, gusto na niyang ibagsak si Cory, di ba? Nangungutang siya ng pera. At nai-record dito, inimbestigahan ito ng US Senate. May tumistigo pa ron kasama nitong inuutangan niya ng pera. Nagpanggap sila, hindi alam ni Marcos na mga agents pala ito eh. Yung isa, may mga tape recording na inuutangan ni Marcos yung nagpanggap na prinsipe ng Saudi, yung isa namang agent ay kunyari arms dealer, nagbebenta ng mga armas. Mo order si Marcos para pabagsakin si Cory, mga kaibigan. Nagsimula na ang kudeta. At hindi na tumigil yan. Kaya yun ang binabanggit ni Lee Kuan Yew. Kaya yung mga sumisisi kay Cory, hindi totoo yun. Naleche ang gobyerno, kaya tayo bumalik, ginulo. Kinudeta ng kinudeta. Mga kaibigan, the people at the top, sabi yung mga taong nasa itaas, the elite mestizos had the same detached attitude to the native peasants as the mestizos in their haciendas in Latin America. Para daw sa Latin American countries, yung mga elitista rito, mayayaman, mga mestizo, umiiwas sa mga sa mga mahihirap, they were two different societies. Dalawa ang klase. Yan, nakikita ninyo. Yung pwedeng hulihin at hindi pwedeng hulihin. Ano yun? Double standard mga kaibigan. Two different societies. Those at the top lived a life of extreme luxury and comfort. Sipin ninyo. While the peasants ay mga mahihirap ay mga magsasaka na saan lang nakatira, it was a hard living, mahirap ang buhay. They had no land, wala silang lupa, itong mga magsasaka. Pero sila ay nagtatrabaho sa mga asukarera, mga plantation ng niyog. They had many children because the church discouraged birth control. The result was increasing poverty. Something had gone seriously wrong. Millions of Filipino men and women had to leave their country for jobs abroad beneath their level of education. Napipilitan yung mga milyong-milyong Pilipino, lalaki, babae, na umalis ng bansa upang humanap ng trabaho sa ibang bansa na hindi naman abot ng kanilang kakayahan, di ba? Filipino professionals whom we recruited to work in Singapore, yung anyang mga professional na aming ni-recruit na pumunta sa Singapore, are as good as our own. Kasing husay ng mga mamamayan din namin. Indeed, ibig sabihin, ang Singapore umunlad. Magaling yung mga tao. Di ba? Sabi niya, kasing galing ng mamamayan namin indeed, their architects, artists, and musicians. Pati musicians, kanilang mga arkitekto, mga artists, musicians, di ba? Ito yung mga working musicians, Hindi ito yung mga elite musicians na sinasabi natin nga sa inyo na malaki na itulong sa ekonomiya natin. Are more artistic, mas higit silang, mga kaibigan, artistic and creative, malikhain, kumpara sa aming mamamayan. Hundreds of thousands of them have left for Hawaii and for the American mainland.
Marami nagpunta sa Hawaii, mainland. It is a problem, the solution to which has not been made easier by the workings of Philippine version of the American Constitution. Yan ang sabi niya. The difference lies in the culture of the Filipino people. Nasa kultura daw natin nakasalalay, mga kaibigan, ang kaibahan. It is a soft forgiving culture. Yung malambot at mapagpatawad ang kultura natin. Katulad niyan, nagtatakbuhan mga magnanakaw. Doon pa sila merong merong simpatya sa magnanakaw Hindi na nga tinulungan, ninakawan na nga, mga kaibigan. Kinakaawaan pa yung magnanakaw. Tulad nila Gloria, nila Bongbong, nitong administrasyong ito. Who pillage his country. Sipin mo, para daw only in the Philippines could a leader like Ferdinand Marcos who pillage his country. Pinagnakawan for over 20 years. Still be considered for a national burial. Gusto pa pambansang libing mga kaibigan Insignificant amounts of the loot have been recovered. Yan na nga katunayan Napakaraming halaga ang nabawi sa ninakaw. Yet his wife and children were allowed to return and engage in politics. Pagkatapos ang kanyang asawa, mga anak, ay pinayagan pa makabalik sa politika, makalahok sa politika. They supported the winning presidential and congressional candidates. Sila ang sumusuporta sa mga mananalong presidente, kandidato sa Congress with their considerable resources. Pinopondohan nila and reappeared in the political and social limelight. Kaya si Digong nyo, laki ng ginastos nila riyan Di ba? After the 1998 election that returned President Joseph Estrada. Mga kaibigan, pati si Erap nakabalik Di ba? His last words on his view on the Philippines are certainly etc. na to. Pero pansinin ninyo, yung kaniyang binanggit na sinasabi niyang something was missing. Merong pagkulang anya para ang kailangan ng Pilipino mabuo. Pero walang yung rallying point ang katumbas na ibig sabihin nun yung gel to hold society together. Yung gel, di ba, yung parang sa buhok. Madikit yun, di ba? Pinagdidikit-dikit nun ng buhok pag pinahiran mo ng gel, di ba? Yun ang katumbas nun, yung rallying point para mabuklod ang mga mamamayan. Eto, tignan ninyo Matagal nang sinabi ito. Mahigit 100 taon. Pero ito pa rin ang sitwasyon ng Pilipinas. At ang observasyong babasahin natin katulad ng observation ni Lee Kuan Yew. Ito sinasabi ni William Howard Taft. Di ba meron tayong Taft Avenue? Yan yun, si William Howard Taft. Naging Governor General yan dito sa Pilipinas during American occupation. At si Howard Taft eventually naging presidente ng Amerika from 1900 to 1913. Sipin mo, tagal. 13 taon. Ano sabi niya? The Filipinos were unsuited to govern themselves.
The great mass is ignorant and superstitious, while the few who have any education that deserves a name were mostly intriguing politicians without stamina and nothing but personal interest to gratify. It might even take them another 100 years to learn how to run a big government. Sipin ninyo yan, 1900 itong pinag-uusapan natin. Sa Tagalog, ano yung sinabi niya? Ito pinaka-Tagalog nun na ating sinipi. Ang mga Pilipino ay hindi naaangkop na mamahala sa kanilang sarili. Karamihan ay mangmang at mapamahiin. Kaya ngayon yung kamangmangan, may kasamang pamahiin. Ano sinasabi ngayon? Lahat naman niya magnanakaw Kahit daw sino pili mo. Di pumili ka nung hindi magnanakaw. Katwiran mo lang yun dahil ang totoo nun, namimili siya ng paborito niyang magnanakaw. Iyan ang sakit ng tao ngayon. Namimili ng paborito niyang magnanakaw. Ito sabi karamihan ay mangmang at mapamahiin, habang ang iilan na nakapag-aral at kilalang tao ay nakaiintrigang politiko na walang lakas at walang pinahahalagahan kundi personal na interes. Di ba? Yan naman talaga ang pakay nila Yang kampo ni Digongyo, di ba? Nila Bongbong. Lahat siyang kumakandidatong yan, malibang kay Leni Robredo. Walang pinahalagahan kundi personal na interes upang bigyang kasiyahan lamang ang sarili. Maaaring abutin, sabi niya, ng panibagong 100 taon bago nila matutunan kung paano magpatakbo ng isang malaking gobyerno. Nung sabihin ito ni Howard Taft, 1800 pa lang nun Governor General pa lang siya rito nung siya'y mag-report sa Amerika. Mga kaibigan, kung para i-describe ang kanyang observation sa mga Pilipino, ano na tayo ngayon? Mga kaibigan, 2021 na tayo. Ganyan pa rin ang sitwasyon. Hindi ba? Hindi naman nalalayo sa obserbasyon ni Lee Kuan Yew. Pero tayo po ay medyo kapos na sa oras, mga kaibigan. Mingi tayo ng paumanhin kung hindi tayo makababati, sapagkat meron tayong importanteng pakay bukas ng maaga. Paumanhin po sa ating mga taga-subaybay. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong... Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Napapakinggan po tayo sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan, Lunes hanggang Biyernes. At sa ating pong FB Live sa bayan po alas 10 ng gabi, kung hanggang anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Dito'y makikilala mo ang sangkay. Maraming salamat at magandang gabi, Bernie ang
punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na